Tinutugis na ang nasa likod ng pamamaril sa isang construction worker sa Cainta sa Rizal. Isa sa mga tinitignang motibo, illegal na droga. Nakatutok si EJ Gomez, exclusive. Labis ang iyak ng kaanak ng 35 anyos na lalaking ito nang madatnan siyang nakahandusay at wala ng buhay sa kalsada. Ang lalaki, binaril nitong Martes sa Cainta, Rizal. Base sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng biktima sakay ng kanyang motor ang West Bank Road sa Barangay San Andres nang maganap ang pamamaril. Doon sa kalsada mismo, nung minto siya sa isang lugar na parang meron siyang hinahintay na tao doon. So doon na rin siya binaril ng suspect doon sa pagkakahinto niya. And then yung pagkakasakay niya rin sa motor, doon na rin siya nalaglag. Ayon sa pulisya, 3 tama ng bala ang tinamo ng biktima, 1 sa dibdib at 2 sa ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. May nagkwentuhan mga riders. Ang sabi, may nabulagta daw doon. Talagang duguan daw kuno doon. Naiyak ako. Kailangan ko kung sino, kailangan ko mahanap ako ng justice. Nung linggo ng gabi, pinahatid ko yan sila doon sa Murong. Kaya hindi ko naisip na siya pala yung biktima. Masakit po. Anila, nakasama pa ng biktima ang kanyang kasintahan bago ang pamamaril. Pero bigla na lang daw niyang iniwan ng nobya bago siya bawian ng buhay. Sa follow-up operation ng Cainta Police, napag-alamang nakatanggap ng pagbabanta ang biktima ilang araw bago ang krimen. Prior ng incident na yan talaga, yung si biktima naka-receive din ng threat na siya ipapatayin. Tinatanong ko, bakit ganyan? Parang di ka napakalim. Di siya magsalita talaga, ma'am. Ang sabi niya, di na ko kaya. Yan ang sabi sa akin. Basta ihatid mo kami doon. Sa bahay nila doon sa bundok. Bali, ang person of interest natin dyan, taga-roon din sa lugar na yon. Nasa circle of friends niya rin. Ang nakikita namin angulo rito ay onsiyan sa illegal na droga. Dati na raw nakulong ang biktima at suspect dahil sa illegal na droga at nakalaya lang matapos ang plea bargaining sa korte. Ayon sa pulisya, walang CCTV sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Patuloy naman ang backtracking para matukoy ang pinanggalingan at pinuntahan ng gunman. Sa oras na madakip siya ng otoridad, sasampahan siya ng kasong murder. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.